Mga Ginoo, ikinalulugod kayo kilala ang anak dating kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Nalulugod ko kayo lahat na makilala. Karapatin yung gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Ikinagagala ko kayo lahat na makilala. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagala namin makilala ang Crisostomo Ibarra. Kahit magaganda ang taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin ang iyong maturan mula sa ibang bansa. Bukandag, napabalik ko lamang galing Europa. Naway manawaan mo na kailangan ko agad lumisan. Bukas ay pupunta ako ng San Diego para sa Todos de Santos. Kaya't nagalangan akong katakbuhin mo. Hindi mo magpapakilala ng Diyos. Sana'y mamutay mo ako. Alam ko, dinilusay ko na. Swerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang kasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakita ng mabuhay ng Napakatamis naman yung tila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nagbihag mo ang maraming kababaihan sa ibang bansa yung napuntahan. Isa na ang magandang obra ng Diyos sa aking sinta. Bakit ba ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala ang sinasara mo yung mata dating sa magandang dilag sa Europa. Aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisan ng iyong piling. Bukas ay Todos de Santos, kaya kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at bitiwasay. Paalam, aking minamahal. Bayan ka nawa ng may kapal. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan na ang malaking krus na puntod na mapangalang Don Rafael Ibarra? Ayong, puntod na may mga bulaklak. Naku, sinunog ko na. Sinunog! Opo, pinasunog yun ng malaking kura. Kung gayon ay bakit pinahukay ang kanyang bangkay? Saan mo dila ang bangkay niya? Hindi po. Mabigat po ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilagay ang bangkay niya sa may ilog. Patawad po, senyor. Patawad po, senyor. Patawad po, senyor. Ikaw? Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng anong kalabastangan sa aking ama? Sumagot ka! Kung ano man yun, wala ko alam tungkol sa sinabi mo. Kung hindi ikaw, sumagot ka! Sumagot ka! Panigurado kung hindi ako yung hinahanap, kundi yung pinaltat kong kura na si Padre Damaso. Reverensya, ano pong nangyari sa inyo ni Senyor Ibarra? Mayos lang po ba kayo? Maraming salamat. Maayos lamang ako. May hindi lang napasunduan patungkol sa kanyang ama. Ngunit, naiintindihan ko. Ngunit, kahit para sa akin, napakasakit ang kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kayong nagawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magbulta ka ng 2 reales dahil hindi maganda ang tunog ng kampana. Di ka uuwi ng utsok hanggang alas 10 ng gabi. Ngunit huhulihin na po ako ng mga gwardyang sibil. Wala akong magalam, sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo ilalabas ang 2 onsang ginto na ninakaw mo. Wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan. Hindi naman po ako nagnakaw eh. Wala naman po akong ninakaw. Sagot ka pa, ito sa'yo. Aray ko po, tama na po! Maawa na po kayo. Kaka, huwag po kong iwan! Huwag po kong iwan! Naku, siguro matuto ang mga anak ko sa nahanda akong pagkain. Nakikita ko ng gutom na sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Sigurado magugustuhan ni Crispin ang tuyong tabilis na pinakapaborito niya habang pinipigaan ng kamatis. At buti na lang, nakahingi ako kay Filosopo Tasio ng tapang baboy mo at hita ng patong bundok. Sigurado magugustuhan ni Basilio kapag nakita ito. Nagugutom ako, Sisa. Pero Pedro, mga anak. Aba, mukhang masarap itong hinain mo. Matikman nga.
Aalis na ako. Hindi mo na lang ba hintayin na pagdating na yung anak? Alam ko ay sisweldo na si Basilio ngayong araw. Ganun ba? Ipagtabihan ako ng isang Reales. Sige na at baka mahuli ako sa sultada ng tinali ko. Inang! Inang! Buksan po ninyo ang pinto! Inang! Buksan niyo po ang pinto! Inang, wag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Ngunit si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat sa Diyos. At buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman. Tumakas lang po ako sa kumbento dahil ngayon lamang ako pinauwi ng Sakristan Mayor. Dahil sabi niya hindi daw po ako makakauwi hanggat hindi alas 10 ng gabi. Ngunit ang alas 9 ng gabi ay bawal nang maglakad. At nakita ako ng mga gwardyang sibil at ako'y kanilang pinaputukan. Sinigawan nila ako ng Queen Vivi at nadapisan po ang aking noo ng isang pungo ng bala. Walang hiya talaga mga gwardiya sibil na yan. Sadyang wala sila mga puso. Halika anak, at gagamutin ko ang mga sugat mo. Naghanda ako ng masarap na ulam kanina, ngunit inubos na yung ama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Ano? Ayos lang po ba kayo? Hindi niya po ba kayo sinakdan? Huwag kang mag-alala anak. Hindi naman niya ako ginawa ng ganun. Bakit raw hindi makauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagdakaw daw po siya ng 2 unsa. Ngunit hindi naman po talaga siya nagnakaw, Inang. Ngunit Inang, hindi daw po siya pauuwin hanggat hindi yun na ibabalik. Bagong Panginoon, kaawaan naman ng aking bunso. Hindi naman ganoon ng anak ko. Hayaan mo anak, at bibisitahin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hihingin ko ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na muna at huwag mo nang isipin. Galang na bata! Magnanakaw! Kura, maawa po kayo sa akin. Huwag kang magtago, Anal! Kasalanan mo yan! Bastawan ka bata ka! Tingnan natin kung hindi mo maibalik ang mga ninakaw mo! Hindi po ako nagnakaw, maawa po kayo sa akin. Ang kura po ang nagnakaw. Inay! Inay! Hayaan mo niyo ako! Inay! Crispin! Bakit Inang, anak? huwag niyo na po akong hayaang maging sakristan. Kunin niyo na po si Crispin sa kumbento. Ipapakiusap ko na po kayo doon, Ibarra, na gawin na lang po akong at tanggapin ako na tagapastol ng hayop nila. Inay, huwag niyo na po akong gawin sakristan. Sige na anak, tumahan ka na. Tao po! Tao po! Ay, magandang araw ho. Ako po si Sisa, ang inangina ng sakristan si Crispin. May dala akong gulay para sa kura. O sige, lagay mo lang dyan. Saan mo? Kahit saan. Maaari ko ho bang makakausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Eh, kung gayon ay, kahit ang anak na lamang ho na si Crispin. Alam mo, napakamabuti mong asawa. Ngunit masasama naman ang mga anak mo, katulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, higitan pa niya ang ama niya. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura. Hala doon kayo humagulo sa lansangan. Sulo! Inang! Inang! Po ba kayo? Inang! Hoy! Ikaw yung hinahanap ng bata! Huwag kang gagawa ng masama!
dugo! May dugo ang anak ko! May dugo! Anak ko! Anak ko! Crispin! Basilio! Wala ako! Nasaan na kayo? Mahal ko, anak! Nakita mo ang anak ko! Ikaw! Kita mo ang anak ko? Crispin! Ikaw ba ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Hindi kaya umulan? Oo nga, ang gwapo. Huwag kayong maingay. Baka nakakabulabog ang mga ingay ninyo sa mga natutulog pa. Hindi ganyan umasta ang mga dalagang Pilipina noong kapanahunan namin. Papaumanin niyo po niya. Nakikipig bumalikos. Magandang umaga mga Pilipini. Magandang umaga din. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib? Manhin, pero ayaw ko. Sige na, Victoria, sige na. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Sige na, Maria Clara. Malungkot ang aking mga awit. lang yan. Pumayag ka na, sige na. Maraming salamat, Ginoo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Paano kung ikaw ang napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, nasa piling na sana ako na ako pamilya. Siya nga pala, ano ang iyong pangalan, magiting na bangkero? Elias. Elias po, senyor. Minsan, nagiging masama ang bunga ng papadala ng mga anak sa ibang bansa. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing ang sarili na mas mataas. Mga wala na silang galang. Mag-ingat po kayo sapagkat may plano na kayo ay patayin sa limonyo ng paglagay ng batong panulakan sa paralan. Ang hinuna ko ay ang lalaking dinistino na magbantay sa paggawa ng paralan. Ay bayarang tauhan ng mga kaaway ninyo. Natatawa ako sa mga taong kumukuha ng serbisyong arkitekto. Nagpapakita lamang sa isang kamangmangan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. At ako lamang ang gumuhit ang plano ng simbahang iyan. Balit, ang ipinapatayong gusali ni Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Isang buong paaralan binubuo lamang ng 4 na pader at isang buong sawali? Walang kahit na sino man ang maaaring umalipusta sa aking ama. Ang paring ito ang aking pinakainiwas-iwasan. Walang galang, walang utang na loob. Ang paring ito ay dumanyang nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Gusto mo, huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Gusto mo!
Tagalog. Él no me entiende, no hace falta ser español. Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nahahagis ako sa tulang iyan! Papangit na mga bahay! Talagang isang Indo lamang ang maaaring tumira. Ito ba? Mga walang galang. Ito na magbigay pugas at tulad namin mga mahal. Hindi ka nakanangang puro pangutya lamang ang maririnig mo sa mga private tungkol sa kanila. Makatingin na, iingit pa kayo? Hoy babae! Antayin mo ako dyan. Makikita mo kung sinong kinakalaban mo. Kayo? Kinakaingitan ko? Oo nga! Kinakaingitan ko! Yang kulot mong buhok! Para sabihin ko sa'yo, Donnie Alvarez, hindi ako siya ng katulad mo. Sa sobrang sofistikada kong tao, walang makakapasok na Alvarez sa aming bahay. Aba, gusto mo talaga ng kulong? Magbibigyan kita, Senyora Crucera! Ha, gano'n? Tigil kayo! Sa ngalan ng Panginoon! Para kayong mga hayop! Di mga edukado! Nakakaisip, pinapati kayo mga taga-altar desisidad at tumutulan na sa mga Indio. Hala, magkumpisal kayo at magsisihagin niyo ang mga kasalanan. Entiendes? Kayong mga manonood, magsiuwian na kayo. Senyor. Pagkasa na magkaroon ng malaking pag-alsa at kayo ay nakatak ng mapahama sapagkat ang iyong pangalan ay sumisigawan ng magiging magsip na bayaran. Huwag na kayo maglinlangan sa Ginoo. Kahit anumang oras ang maaaring sumiklap ang pag-alsa, kailangan nila umalis. Saan ako pupunta? Nilihintay sa akin? Kahit saan lugar, sa Manila o sa isang bahay ng makapangyarihan upang hindi nila masabing totoo may kinalaman kayo dito. Paano ko ako masuplong ng pag-alsa? Isipin nila kay Taksil at ipinait sila para mahuli. Sunugin ang kasulatan. Tumakas, maghintay kung ano ang mangyari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Doon nakatago ang kasulatan ng aking pamilya. Ibukod mo ang sulat ng aking ama na mas lalong magpapahamak sa akin. Paalam, mahal ko, at pinapatawad kita sa pagbibigay mo sa kalaban ng aking mga sulat. Maging masaya ka. Patawad, sapagkat kapalit ng mga sulat na iyon ay mga sulat na galing sa akin na ibinigay ni Padre Savi sa akin. At nalaman ko, si Padre Damaso ang aking tunay na ama. Paumanhin, sinta ko. Magtago ka sa mga damoy para at lilituhin ko sila. Inang! Inang! Gumising na po kayo, Inang! Nandito na po ang anak niyo, Inang! 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 Gumawa ka ng apoy upang sunugin aking katawan at alingin na. Kung mamatay ako na hindi ko man lang masaya ang hintay ng bukay ng buwan ng aking bayan. At kayong mapalad na makikita, huwag niyong kalimutan ang nilugmok at nasawit sa dilim ng gabi.